Hello! Welcome back sa ating channel. So ngayon nga ay pag-uusapan natin ang first mate ng dating Pirate King at ang first mate ng future Pirate King na sina Roronoa Zoro at Silvers Rayleigh. Bali i-breakdown nga natin ang mga similarities nila. So first, sa mga bago pa lang po sa channel natin, i-subscribe mo na yan. At kung magugustuhan mo naman ang ating video, huwag mong kalilimutang i-like at mag-comment. At i-follow mo na din ang ating Facebook page. Bali, iiwan ko na nga lang yung link sa description sa ibaba. So bago nga tayo magsimula, intro muna tayo. Since puro mga similarities ni na Luffy at Roger ang madalas na ina-highlight sa series, naisipan ko pag-usapan naman natin ang similarities ng mga kanang kamay nila. Si Rayleigh nga ay ang first mate at vice captain ng dating Pirate King na si Gold D. Roger. So ganun din si Zoro, siya nga ay ang first mate ng idol nating si Luffy. Si Rayleigh o kilala din sa bansag na Dark King ay sobrang malapit sa kanyang kapitan, to the point na partner nga ang tawag sa kanya neto. So balikan nga natin kung paano ba sila unang nagkita. Nung kabataan pa nga nila, sinabing nagnakaw daw ng barko itong si Rayleigh dahil nasunog nga daw ang kanyang bahay at kailangan niya na matitirhan. So matapos nga yun, doon na nga din unang nagkita itong si Rayleigh at si Roger. At na-impress nga itong si Roger sa barko ni Rayleigh. Sinabi nga ni Roger na itinadahan na daw na magkakilala sila. Ang sweet no, parang magjowa lang. So matapos nga yun, niyaya niya si Rayleigh na sumali sa kanya at pagharian ng karagatan. Pero nung una nga ay tinanggihan ito ni Rayleigh at tinawanan pa niya ito. Pero after nga nun, alam naman natin na napapayag din ni Roger na sumali si Rayleigh sa kanya. Si Zoro naman kilala din sa tawag na The Pirate Hunter. And despite nga ng pagiging tanyag niya bilang bounty hunter o pirate hunter, na-engage din siya sa pagiging pirata dahil nga sa pagiging makulit nitong si Luffy. So habang naglalakbay nga itong si Zoro at napadpad sa Shells Town, na-encounter nga niya itong si Helmeppo, ang spoiled na anak ng corrupt na marine captain na si Axe-Hand Morgan. At ngayon nga ay miyembro na rin ng mga marine. So iniligtas nga ni Zoro ang batang si Rika na muntik ng atakihin ng alaga ni Helmeppo. At doon na nga din nasapak nitong si Zoro ang untouchable na anak ni Morgan. Ayon nga sa kwento ng batang si Rika, sinabi nga daw ni Helmeppo na malalagot sila kapag nalaman yun ng kanyang ama na si Morgan. Kaya nagbigay siya ng kondisyon kay Zoro na kailangan niya sumuko at makasurvive ng isang buwan habang nakagapos. So cut the long story short, tinanggap nga ni Zoro ang hamon na to. At ang pangyayaring ito ang naging dahilan kung bakit gustong makita at maging nakama ni Luffy itong si Zoro. So gaya ni Roger at Rayleigh, tadhana na nga din ang gumawa ng paraan para magkakilala sila. 10 days na nga lang hanggang sa nasabing kasunduan ng unang magkita si Zoro at Luffy. At tinanong nga agad ni Luffy kung malakas ba daw talaga ito. Dahil kung siya nga daw ang nasa katayuan ni Zoro, kayang-kaya niya nga daw tumakas sa loob lang ng 3 araw. So matapos nga ito, narinig ni Luffy na walang planong tupad din ni Helmeppo ang kanilang kasunduan. Kaya nagalit ito at di nagdalawang isip na suntukin si Helmeppo. After nga nun, mas naging desidido si Luffy na kunin si Zoro. Kagaya nga ni Rayleigh, tinanggihan ni Zoro ang alok ni Luffy. Subalit hindi nga nabigo si Luffy sa kanyang kagustuhan. At nung mapatakas na nga niya itong si Zoro, agad-agad na tinawag siya nitong captain. Sina Zoro at Rayleigh nga maraming pagkakapareho. At sa tingin ko pag natapos ang series, madadagdagan pa ito. Bukod nga sa pareho silang first mate at vice captain, pareho din silang malakas at magaling na swordsman na halos kasing lakas nga din ng kanilang kapitan. So kahit hindi nga natin nasubaybayan o nakita ang totoong abilidad nitong si Rayleigh nung nasa prime pa niya ito, alam naman nating sobrang lakas niya to the point na kaya niya pa din makipagsabayan kay Kizaru sa Sabaw de Archipelago para tulungan sila Luffy kahit siya ay matanda na. At kung di nyo pa nalalaman guys, may mga kumakalat nga din na theory patungkol sa sino nga ba ang greatest swordsman bago si Mihawk. At isa na nga sa mga naiisip ng iba, si Rayleigh nga daw ito. So comment nyo na lang guys kung gusto nyong gawa natin ng video yung patungkol sa theory na yan. Sa kabilang banda naman, itong si Zoro, nasa journey na nga siya para makamit ang title na best swordsman in the world. So hindi nga imposibleng mangyari yon at ilang beses na din tayong pinabilib nitong si Zoro at hindi pa nga natin nakikita yung bunga ng training niya sa kamay ng ngayoy best swordsman na si Mihawk.
Ang mga laban pa nga lang na medyo nagpahirap kay Zoro after ng 2 years time skip ay yung laban niya kay Pika, Hawkins at Kamazu o mas kilala sa pangalang Killer na kasama din sa tinatawag na Worst Generation / The Supernovas na kinabibilangan din ni na Luffy at Zoro. Pero since nasa Wano arc naman na at naniniwala tayo na ito ang arc ni Zoro, di magtatagal makikita na din natin ang full potential ng lakas ni Zoro, lalo pa pag nakalaban na ang isa sa mga commander ni Kaido. Isa pa nga sa mga pagkakapareho nila, pareho silang may scar sa mata at dibdib, which is I believe na may something special sa mga scar na yan, lalo na yung sa mata nila. At kung taga-subaybay nga kayo ng One Piece, alam nyo din na madaming theory ang lumalabas patungkol sa kaliwang mata ni Zoro at maaari nating may konekta sa mata ni Rayleigh. Isa na nga sa mga theory na sikat at maraming sumasang-ayon, meron nga daw King Saki o Conqueror Saki itong si Zoro. At alam naman nating na tinataglay ito ni Rayleigh. So kung gusto nyo nga gawa natin ng theory yan, i-comment nyo na lang sa baba para gagawan natin sa susunod na video. Balik tayo sa topic. Ang isa pa nga na nagustuhan ko na pagkakapareho nila ay yung pagiging loyal at faithful nila sa kanilang captain na masasabi mo ang mas loyal pa sa jowa mo. De joke lang, si Rayleigh nga ay kasama ni Roger sa buong journey nila sa Grand Line. At kung maaalala nyo yung first appearance ni Rayleigh sa One Piece, kinuwento niya nga ang dahilan ng pagkaka-execute ni Roger at paghihiwalay nila. At kasama siya ni Roger hanggang sa huling journey nila at kitang kita na sobrang taas ng respeto niya kay Roger. Dahil kahit patay na nga ito at matanda na siya, talagang ina-acknowledge niya pa din ang dating kapitan niya. Si Zoro naman, kaya kung nasabing tapat ito kay Luffy, kung maaalala niyo yung isang scene na kung saan nagalit siya sa pagbalik ni Usopp nang hindi humingi ng tawad matapos itong hamunin si Luffy. At sabi pa nga niya, hindi sila naglalaro-laro lang. At kahit mukhang loko-loko nga itong si Luffy, walang sino man ang may karapatan sa kanila na bastusin ito. Dahil kapitan nga nila ito. At talaga nga namang nakakabilib itong ginawa ni Zoro. Ipinakita niya na karapat dapat siyang tawagin na Vice Captain. At di lang yun. Matapos nga nilang talunin si Moria sa Thriller Bark, dumating nga itong si Kuma para kunin si Luffy. At sobrang pinahangan na naman ako ni Zoro sa ginawa niya dito. Actually ng buong crew niya. Pero si Zoro yung pinakatumatak sa akin dito dahil pinilit pa nga niyang labanan si Kuma para lang protektahan si Luffy. At nung siya nga lang ang natira, hiniling niya kay Kuma na siya na lang ang kunin kapalit ang ulo ni Luffy. At ang ginawa nga ni Kuma, tinanggal niya lahat ng sakit na nararamdaman ni Luffy gamit yung ability niya. At kinuha nga ito ni Zoro. Kaya sobrang napahanga ako sa sakripisyo niya para sa kapitan niya. So yun lang po para sa video natin ngayon mga idol. Sana nagustuhan nyo. Kung may gusto pa kayong pag-usapan tungkol sa anime, i-comment nyo na lang sa baba. At babasahin ko lahat yan. Salamat sa panonood mga idol. Hellcat.